Ma, buntis ako, sorry. Every weekend, pumupunta talaga ako sa bahay ng ex ko nun. Na-excite ako na makita ko siya. Siyempre, namimiss ko siya. Cuddle, siyempre. Ay. Ano yun? Pagkapasok mo, hubarang ka na kaagad, ganun? Oo, ganun. Ay, wow. Ano ba yung worst na ininom mo? Nag-try ka ba na uminom or kumain ng pampalaglag? Pinya. Pinya. Tap. Pinya at salabat, okay? Nainom ako ng alak. Kahit ayoko umiinom ng alak, uminom ako ng alak. Yung alak na iniinom ko, walang tubig. As in, pure na alak. Ginagawa kong tubig yung gin. Sorry, ma. Sorry talaga. Sorry talaga. Ba't ka nagsasorry? Sabi ko, basta sorry. Sorry talaga. Sorry kung Sorry kung naging failure ako na anak. Sorry kung napakatigas ng ulo ko. Tapos sabi niya, ano ba? Sabihin mo. Kanina ka pa sorry ng sorry. Sabi ko, ma, buntis ako. Sorry. Kaya na. Ay. Yan. So, Gen Z, di ba yung tawag doon? Nag-curious ako kung ano yung way of living nyo sa generation nyo. Ano yung tingin nyo sa mundo? Para sa akin kasi, magulo. Kapag hindi ka marunong mag-handle, lalo na sa emotion mo, sobrang gulo. Yung tipong nakakabaliw siya. Nasasabi ko lang na magulo kasi dami kong na-experience na parang hindi ko pa dapat na-experience dahil sa edad ko, pero na-experience ko na kasi masyado akong nagmadali like that. Ano ba yung mga sinasabi mong experiences na nangyari na sa'yo? Na which is hindi pa dapat kasi 18 years old ka pa lang. Nabulag ako sa pag-ibig. Nabulag sa pag-ibig. Nagka-baby. Umaaraw. Tapos, niloko. Pinaikot. Ganyan. Pinaikot. Tapos, pinagpalit, iniwan. Pinaramdam sa akin na napakasama kong tao. Which is hindi naman totoo. Insta, sobrang sama kasi wait lang, ilang taon ka nito? First boyfriend mo ba to? First boyfriend. Nung nagkakilala kasi kami, I was 15. Then, nabuntis ako 17. Ngayon, kaka-break lang namin 3 months ago. Daming mali na pinaramdam niya sa akin, pero dahil mahal ko siya, yun yung dahilan na nagstay ako sa kanya ng matagal. Kahit sobrang daming mali, kahit sobrang sakit na nagstay ako kasi mahal ko. Kasi bata pa ako, diba? Mababaw pa yung nalalaman ko sa idea ng pag-ibig na ganun. Kaya akala ko, kapag nagstay ka sa tao, mahal mo na yung tao, hindi pala. Pero tawag dito, nung nabuntis ka na part na yun, hindi ka naman niya pinilit na may mangyari sa inyo. Kasi you were young. Sa kagustuhan ko na magstay siya sa akin. Ayoko kasi mawala siya eh. Kaya, kahit hindi ko sinasabi sa kanya na ayoko ng ganito, ayoko ng ganyan. Gusto ko, formal na
love nyo or pagse-sex nyo nung time na yun is for you na patunayan sa kanya na mahal mo siya. Ganon? Yeah. Kailangan ko ibigay yung needs niya. Pero, yung mga kailangan ko, yung time, attention, effort, Mm. hindi. Wala, may time lang siya sa akin kapag, kapag kailangan niya lang ako na pagsilbihan ko siya. Kailangan niya ako na samahan ko siya kung saan siya magpunta. Kung kailangan niya ako na about dahil sa sex, ganun. Mm. Pero kapag hindi niya ako kailangan, hindi siya, Parang wala lang, parang hangin ka lang, ganon. Tapos, paulit-ulit niyang pinaramdam sa akin na nung time na kami, pinaparamdam niya sa akin na maraming maganda dyan, maraming mas better, maraming nag-aabol sa kanya. Kasi siya, masasabi ko na ang lakas talaga ng karisma niya. Hindi siya pogi na sobrang pogi. Tapos yung ex mo, Minsan nasa nakapangasawa na naman ng iba. Nagsasama pa kasi kami. Parang, Nagsama kayo. ay, kakapanganak ko pa lang, ilang months ako umuwi dito sa bahay kasi kailangan ko pa kailangan ko yun yung sugat. Tapos, Pahilom, ganon. baka mabinat ako eh. Tapos para para pag magkasama na kami, alam ko na kung paano mag-alaga ng bata na kahit ako lang, Mm. na kahit wala si mama. Kaya nagstay ako dito sa bahay ng almost 2 months. Then, pag 3 months nung baby ko, dun lumipat kami. Nagsama na kami ng Bumukod father kayo? ng baby ko. Ganon. Hindi. Nung unang paglipat namin doon, kasama ko pa, pati yung, magkasama kami nung mother ng ex ko, kasama ko. So, nahihirapan ako kasi, ganun naman talaga kapag, kasama mo, Mm. yung kasi ako, nape-pressure ako kasi dami siyang sinasabi na parang nahihirapan pa ako gawin. Siyempre, first timer ako eh. Kaya sabi ko, gusto ko bumukod. Mm. Pero sabi niya, hindi pa pwede. Bakit daw? Kaya, ayun, sabi ko, okay, kung hindi pa pwede, uwi na lang muna kami sa amin, kila mama. Kaya umuwi ako. Mm. Then, nung nag 4 months yung baby ko, bumalik kami. Doon na, nagbukod na kami. Tapos sabi niya sa akin, pinipilit niya kasi ako na uwi na kayo rito. Magsasama Hindi siya na sumama tayo. dun sa sa inyo? Magkasama kami nung pangalawang balik namin doon ng baby. Nagkasama na kami. Buti okay lang kay papa mo yung ex mong yun. Wala silang magawa kasi nga Nandyan na, ganon. Kaya yun, pumayag naman sila na magsama kami. Mm. Tapos, kaya naman namin buhayin yung baby kasi may negosyo na binigay sa amin. Tapos yung negosyo na yun, sobrang lakas. Ang daming pera. Ang daming pera na pumapasok sa amin before. Kaso dahil sa marami siyang gusto niya yung mga
mga luho. Bili siya ng gamit. Yung gamit na hindi naman magtatagal. Hindi niya mapakinabangan in case na pang forma talaga. Nagpa-brace siya. Alam niya na may anak kami, nagpa-brace siya. Bumibili siya ng mga mamahaling damit. Sabi niya kasi, deserve niya kasi pinaghirapan niya. Pero yun yung pinapoint ko sa kanya na kailangan mag-ipon. Pero sabi niya sa akin, hindi ka kasi business-minded. Kaya nasasabi mo kailangan mag-ipon. Sabi ko, parang mali. Pero dahil, siya yung lalaki. Kasi bilang babae diba, na yan, babae na magpasakop. Kaya yun, kahit alam ko sa sarili ko na mali yung decision niya na huwag mag-ipon. Kasi daw, dapat daw marurolling pa yung pera. Kaya hindi dapat nag-iipon. Kasi natatambay lang. Sabi ko sa kanya, in case of emergency, wala kang kukunin, wala kang kukunan ng pera. Sabi ko sa kanya, mali daw. Kaya doon ko na sa kanya na parang magkaiba talaga kami ng pananaw sa buhay. Sabi ko sa kanya, kung ganito lang din naman na hindi mo ako pakinggan, ano pa ang silbi ko sa'yo bilang asawa mo, sabi ko. Pero nagagalit siya, binubungaan niya ako na bata pa raw kasi ako, kaya wala akong Wait lang, ilang taon na ba siya? 21. Magta-22 na siya. So 16 ka noon, 21 siya. Hindi. 16 na ako noon. 19 siya. Buti hindi siya na ng DSWD. Ay, 20. Di ba bawal yun? Bawal. Pero mahal mo naman. Pero, Mahal mo naman kasi. gusto ko rin Ganyan tayo mahal Wala ganito talaga. Bulag. Sabi nga nila, love is blind. Okay, sige. Given. Wala akong magagawa dun sa part na yun. Nagigigil na sana ako Wala na Mahal Sige. Sige na nga. Pero, okay na yun. So, ngayon, basta ayun, kahit So in short, hindi kayo naghiwalay dahil sa may babae siya. Naghiwalay kayo dahil sa misunderstanding and different beliefs in life. hindi, naghiwalay kami dahil sa maraming dahilan. So may Lahat mga yun arguments dahilan. na before pa. Oo, may mga arguments. Pero ano yung pinaka-major cause ng separation niyo? Yung babae talaga. Kasi sabi ko sa kanya, kaya ko naman magtiis kaya ko tiisin lahat, sabi ko sa kanya. Basta makasama ko lang siya, na kompleto lang kami, pamilya ko, ganun. Kasama ba dun sa pagtitiis mo yung pagkakaroon niya ng babae? Hindi, sabi ko sa kanya, once na malaman ko na na may iba, may babae na may involved na babae, kaya kitang iwan kahit sobrang mahal na mahal kita, sabi ko sa kanya. Kaya ayun, which is before na talaga siya, parang alam ko na mahilig talaga siya sa babae kasi hindi pa kami nagkakaanak. May mga babae na nakaka-chat niya, nahuhuli ko. Pero sabi ko, baka magbago pa. Yan talaga yung na baka magbago pa kapag nakita niya na yung bata. Ganun. Kasi sabi nila, ganyan talaga yung mga lalaki. Una, ay pagka-isip bata. Kasi hindi pa sila ready sa mga ganyan parang pala. Playful, experimental stage, ganun. Dapat pa sila, dapat kailangan pa nila matutunan yan, kaya hindi kailangan madaliin, dapat
maghintay, ganun. Pero sabi ko, grabe naman. Kung maghihintay ako, baka abutin ako nito ng 10 taon. Or worse, senior citizen ka na, di ba? Ganun. Tapos, maghihintay lang ako ng pagbabago niya. Mm. Tapos, ano rin kasi, nagkakasakitan kami physical. Nagbo-boxing pa kayo. Oo, buntik. Ang nagpaano talaga sa akin, mas tumulak sa akin na iwan siya kasi one time, sinuntok niya ako ng napakalakas na yung sinuntok niya ako, tapos sinakal pa. Katabi ko pa nun anak ko. Sinasakal niya ako sa tabi ng anak ko. Tapos, malapit pa namin maapakan yung bata kasi nasa taas kami ng kama. Pero yung hindi ko na kaya, kinagat ko na lang siya. Tapos, nabitawan niya ako. Hawak-hawak niya ako eh. Nabitawan niya ako hanggang sa nahulog ako sa kama. Doon ko naramdaman na parang nawalan ako ng malay. Mm. Tapos, parang pinipilit niya ako gumising, sinampal niya ako. Doon na ako nagising. Takot na takot ako. Iyak ako na iyak. Doon ko na nalabas yung iyak ko. Takbo ako sa CR. Pagtakbo ako sa CR, pinipilit niya buksan. Hawak-hawak niya yung bata. Pinipilit niya buksan. Iyak na ako ng iyak sa CR. If ever, Ano? babalikan yung time na 16 years old ka pa lang, ano sasabihin mo sa sarili mo? Or in general, dun sa mga ganong age na nagjojowa? Huwag magmadali. Kasi lahat ng yun, ma-experience mo pa rin naman eh. Mas maganda yung ready ka na. Hindi dapat minamadali yung mga ganitong bagay kasi sa edad na teens pa lang, dapat talaga nag-enjoy eh. Kasama mga kaibigan, family, yung alagaan mo yung sarili mo, pahalagahan mo yung sarili mo. Kasi the more na pahalagaan mo yung sarili mo, yung mga taong darating sa buhay mo, papahalagaan ka rin nila. The more na mamahalin mo yung sarili mo, yung mga taong darating sa buhay mo ay mamahalin ka rin nila kung paano mo mahalin yung sarili mo. Are you brave enough to face the world of reality kung ano mang given sa'yo ngayon, kung ano mang mga pagsubok na nagdaan, tapos kung ano yung pasan mo pa ngayon na dapat mo pang isakripisyo, handa ka na ba? Parang hinanda ko na talaga sarili ko na ganito na eh. Ito na yung nangyari. Kailangan ko na lang harapin, tanggapin at panindigan. Since that day na sobra akong nasaktan dahil sa mga nangyari 3 months ago na nakalipas, doon ko na lang na dapat kailangan palagi tayong handa sa mga posibleng mangyari. Dapat maging proactive tayo palagi kasi yung isipin natin na if ever ba na mangyari tong bagay na to, yung mga ganitong sitwasyon, ano ba dapat ko gawin? Ganun. Yung mga ganung mindset dapat ang pinapairal natin ngayon. Hindi yung saka mo na lang iisipin kung anong gawin mo yung time na nangyari na yun. Dapat isipin mo na kung ano gagawin mo if ever na mangyari yung ganun.